Good day everyone. Today po we're gonna talk about solar thermal systems po, or also called CSP. So sabi po, ano po ba ang CSP? Pag sinabi po ang CSP, it is concentrating solar power po. So let's find out ano po ba yung tinatawag nating solar thermal system. So sa slide mo natin makikita, sabi po dyan, solar thermal power plants collects energy from the sun with the use of mirrors. The collected energy is being reflected or redirected to a tube. This causes the fluid to achieve high temperature. This fluid then transfers its heat to water, which become a superheated steam. This steam is then used to turn turbines in a power plant, and this mechanical energy is converted into electricity by a generator. So sabi po dito, ang solar thermal power plants po natin, ang pinakang main material po nito is yung mirror natin na tinatawag. So ano po ba yung tinatawag nating solar thermal? Pag sinabi pong solar thermal, ito pong power plants na to is nagko-collect po siya ng heat mula sa sun na gamit ang mirror. So yung reflection po na mula sa sun papunta sa mirror is nako-concentrate po siya sa isang tube, at sa tube po na yun is merong fluid tayong tinatawag doon na kung saan kapag napainit na po yung tube na yun is yun na po yung magkakos or magkakaroon, or sabihin natin doon po papasok yung sabi po dito superheated steam po. At yung steam po na ito is gagamitin to sabi po dito turn turbines in power plant. So makikita po natin ano po ba yung paano po ba ito nag-work, or sabihin natin nag-flow. So let's find out po. So meron po tayong tinatawag na different types of solar thermal systems. So ano po ba yun? Sabi po dito meron tayong parabolic through, solar tower, linear Fresnel reflector, and parabolic dish. So sabi po dito, despite there are several different types, solar thermal systems operates at the same principle referred on the previous slide. So bagamat marami po siyang types, pero sabi po dito is it works same principle kagaya po nung nabanggit ko kanina kung paano po ito mangolekta. So nagre-reflect or nag-iipon po ito ng heat comes from the sun sa pamamagitan ng mirror. Pero different aspect lang po siya, pero same process lang po siya. So pag-usapan natin ano po ba yung tinatawag nating parabolic truss po. So sabi po dito, sabi sa slide natin, these truss, also known as line focus collectors, are lined up in rows on a solar field and are composed of a long parabolic shaped reflector that concentrates incident sunlight on a pipe that runs down at the middle of the trough. The collectors utilize a single axis solar tracking system to track the sun across the sky as it moves from east to west to ensure that there is always maximum solar energy incident on the mirrors. The receiver pipe in the center can reach temperature upward of 400 degrees centigrade as the trough focuses sun at 3 to 100 times its normal intensity. So ang parabolic truss po natin, from the word itself, parabolic. So yung mirror na ginagamit po dito is sabihin natin naka-concave po siya, na kung saan nag-form po siya ng parabola, at yung process po nito is kapag nasikatan ng araw yung parabolic truss po natin, so maiipon po ito sa pinakang center niya na merong tube, at yung tube po na yun sabi po dito is long shape po siya. Nasabi po dito andun po yung sabihin natin water natin magsisilbing o magiging steam po after mainitan, and meron din po tayong tinatawag na tawag po dito yung fluid po niya na kung saan kayang mag-absorb ng 400 degrees centigrade. So tinatawag po itong receiver pipe. At take note po, hindi po ito gawa sa bakal. So glass po siya gawa na kung saan kaya po niyang mag-hold ng heat, at i-store lang po niya yung heat doon
sa tube po na yun. So kung titignan po natin yung mga picture dyan, is yan po yung different types ng or itsura ng parabolic truss po natin. Sa isang slide po makikita natin yung mirror, or sabihin natin isang picture po siya na merong naka-concave o parabolang style ng mirror, and then meron sa middle po niya na glass po na kung saan nag-absorb ng reflection po mula sa araw. At sa susunod na slide po natin is yung malawak po na field na kung saan masabi po dito is malaki po yung sinasakop nitong solar field kasi po composed po siya ng mirror. So sabi nga po, it can range po ng isang football court. At sinabing football court is yung talagang maluwang po na court sa mga naglalaro ng football. And then makikita po natin, ito po yung type sa susunod nating slide is andito yung type or yung materials dito po sa ating parabolic truss po. So kung titignan natin yung next po na slide, yung may picture po dyan sa may right side po, kung tama po yung tama po dito yung nakikita natin or same tayo ng aspects. Kung sabi dito, meron po tayong yung naka-white na background po is yan po yung materials na ginagamit sa parabolic truss. So meron po tayong mirror na parabolic mirror at meron pong tube siya, at sa tube po meron consist po siya ng fluid, inner layer, vacuum, glass, at yung kailangan natin is sunlight. So kung makikita natin yung araw, kapag umaraw o sumikat yung araw, so mag-reflect po siya sa mirror. At yung style po ng mirror na parabolic style is itututok po niya sa pinaka-middle, sa our center part, kung saan meron po tayong glass doon, at sa inner layer is merong tubo na kung saan makita natin dito yung tinatawag nating yung tubig na kung saan pag nainitan po is magkukos ng steam. So sabi po dito, next po natin yung ating slide is makikita natin meron tayong, or ito po yung pinakang halimbawa po niya, example niya sa mas naiintindihan. So kapag yung orange po is yung araw na o yung heat na galing sa araw, so nag-reflect po siya sa concave or parabolic thermal power natin, and then may ipon po siya sa gitna, at sabi doon may ipon siya sa central heat pipe natin. So kapag nag-reflect na po yung heat, so magkakaroon na po ng papasok na po yung fluid in na kung saan papainitan na po niya. So kapag uminit po, fluid out po, lalabas na yung tubig at dediretso po siya dito sa tawag dito next nating slide. Ano po yung nakalagay dito sa may steam boiler na kung saan kaya po nitong humawak ng heat sa taas. So kapag nakaalabas na po yung fluid mula sa ating central heat pipe, so magiging kukulo po siya or magpo-boil siya, and then may iipon siya sa steam boiler po natin. At pag naipon po siya sa steam boiler natin, yung steam po doon is sabihin natin nadaan sa tubo na kung saan siya magpapaikot sa turbine natin, steam turbine natin. At kapag nakapagpaikot na po steam turbine natin, is may ipon siya sa generator at diretso sa mga power plant. After po niyang maipon or sabihin natin dumaan sa steam turbine, bababa naman po siya dito sa tinatawag nating heat exchanging condenser na kung saan i-condense po niya yung steam, gagawin niya ulit na water. At kapag nagawa niya na pong water, babalik po ulit sa steam boiler na kung saan kayang mag-store ng water, and then yun po yung papasok muli sa ating tawag po dito sa ating central heat pipe. So yung process po niya is tawag dito continuous lamang po. So yung kapag pumasok na po yung tubig, iinit, kukulo, papunta sa steam boiler. Kapag napunta na po sa steam boiler, magiging steam na po siya. At yung steam na yun, papaikutin niya na po yung steam turbine. After po mapaikot yung steam turbine, magpo-produce po siya ng electricity. At yung generator naman is minumultiply nito yung power na pumapasok po sa kanya. And then after po nun, papasok na dito sa ating heat exchanging condenser po.
And then makikita natin sa next slide po, ito po yung pinakang example o sabihin natin mas detailed example po ng ating parabolic through collectors. So kagaya po ng kanina, yung mga tubo natin or central heat pipe, may dalawang daan po yan, fluid in and fluid out. Sa fluid in, doon po papasok yung tubig natin. And then sa fluid out, lalabas yung mainit na tubig na kung saan dediretso sa hot salt tank. At after po makadiretso sa hot salt tank, dediretso na po siya sa steam generator natin. At kapag nakadaan na po siya sa steam generator, papasok na po siya sa turbine natin. At yung turbine natin iikot, and then after po makapag-produce ng electricity, yung steam po na naipon is i-condense po, gagawing water. Kapag nagawa pong water, ipapump po muli pabalik dun sa steam generator, papunta sa cold tank or cold salt tank. At after po maipon sa cold salt tank, papasok po siya sa fluid or central pipe natin kung saan dun po ulit papasok yung tubig. So yan po yung process ng tawag po dito, tinatawag natin parabolic thermal tawag po dito, parabolic truss or parabolic types ng solar thermal system. So sabi po dito, kung in-next po natin yung slide is meron po tayong yung hotter before is magiging cooler after na po siya. So nag-exchange lang po sila ng hot and cold ng tubig. So kung papanoorin po natin yung video, ito po yung process po niya. So papasok yung cold fluid, at pag nakapasok na po sa heating medium na siya or sa central heat pipe na siya, process. At after po ma-process yung tubig, dediretso po siya sa tinatawag natin na tawag po ito, heat fluid out. O sabihin natin, doon na po dadaan ulit yung naipon nating mainit na tubig. At kapag naipon na po yung mainit na tubig, is siya na po yung magiging steam, and then magpapaikot ng turbine natin. So ganyan lang po nagpa-process yung ating solar thermal power system. And then sa next na video, ito po yung video ng pagpa-process ng tubig, or sabihin natin yung from hot to cold. So yan lang po yung process. Kung papanoorin po natin mabuti, makikita natin yung process po nila. And next po natin slide is yung different types of actual photo ng ating pong thermal solar system. So makikita natin mga napakalaking tubo po yung kailangan dyan. Kaya po kailangan ito ng malaking space. And then next po nating slide is yung mga different types ng tubo na kung saan dyan dumadaan yung steam natin. At yung slide po natin next na makikita natin na may parang LSC. So ito po yung tinatawag nating steam turbine, na kung saan yung turbine po nito naka-design para umikot sa pamamagitan lang ng steam. So sabi nga po, magkaiba po sila ng blade sa water turbine or turbine sa tubig or sa pares ng hydrogen. So ito po is yung tawag ito, yung ayos po o yung design ng kanyang blade is purpose para po mapaikot ng steam. At yung kapag napaikot na po siya ng steam, siya na po yung mag-produce ng power or electricity na may store sa generator natin. So ito po yung mga closer look po niya ng blade, ng type po ng blade natin. At ganito po yung operating principle ng parabolic truss natin.
So, summary lang ito ng step-by-step process of how parabolic troughs operates. So, first, heat from the sun is being collected by mirrors, which is then reflected to the pipe that runs down the middle of the trough. And then, yung sa loob ng center ng pipe is a heat transfer fluid or HTF. Yung heat transfer fluid can reach temperature around 400 degrees centigrade as the trough focuses sun at 30 to 100 times its normal intensity. So next is yung hot fluid goes to heat exchangers where the heat is transferred to water, then mag-generate ng steam. Then yung steam moves a turbine to power a generator and produce electricity. The heat transfer fluid keeps circulating within the system. The steam is being condensed, which is to be sent back through the heat exchangers. So, then yun, mauulit lang yung first process, then yung second, third, yun. So, parang cycle lang. So, kanina nabanggit or na-mention natin yung heat transfer fluid or HTF. So, para mas maintindihan ito, so ito yung definition niya. In a solar thermal system, heat transfer fluid or HTF is a liquid or gas specifically manufactured for the purpose of transmitting heat from one system to another. So, ito yung liquid or gas na nasa tube kung saan pinapainit ng sikat ng araw which is reflected to the parabolic mirrors. So may question dito. Sabi, why use HTF instead of the direct system in which water is instantly turned into steam by the heat reflected by mirrors in solar thermal system or CSP? So, balik tayo sa kanina. So, sa mga tube kasi na ito is nandito yung heat transfer fluid. Magko-collect yung mga mirror ng energy coming from the sun and then i-reflect niya sa tubes. So, ayun nga yung mga tube is may HTF and then may initan yon. Then, yung mainit na HTF, ipapasa niya yung init sa water. So, diba, we all know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. Under of parabolic trough, yung HTF is ranges up to 400 degrees Celsius. Tapos yung tubig 100 degrees Celsius lang. So, yung water mag-evaporate and mag-pressurize making steam. So, ganun yung nangyayari. So, balik tayo sa tanong. Bakit need pa natin ng HTF tapos ipapasa pa sa water to produce steam? Bakit hindi nilang direct na water yung ilagay sa tube tapos it produces steam and yun na yung magpapagana sa turbine? So, kung pwede naman pala gamitin yung tubig, bakit need pa natin ng HTF? So, ito yung answer. These working fluids have high heat capacity. It can maintain a high level of hotness in a long period of time. That is why CSP, large volume HTF, is heated to an elevated temperature during daytime. So, ayun, papainitin na yung HTV during daytime kung saan tirik na tirik yung sikat ng araw. Then, it is being stored in a tight vessel. So, parang ano lang ito. For example, magpapainit ka ng water, then isali mo sa may thermos para may magamit ka mamaya or bukas. So, para hindi agad lumamig. So, for future purpose, ganun. Parang yung HTF lang. Magpapainit na sila ng large amount or large volume of HTF sa umaga, then ilalagay sa tight vessels kung saan it reserve power that can be used during cloudy days when the sun's intensity is at its lowest or during night time. So, where there is no totally present of sunlight. So, because of HTF, 24 hours pa rin yung operation. So, kahit walang sikat ng araw, nag-ooperate pa rin. So, balik tayo ulit dito. As you can see, may hot salt tank and cold salt tank. So, baka isipin nyo bakit may asin or baka gumagamit ng asin. So, no. We have different types of salt. So, yung salt dito is one type of salt na ginagamit talaga sa solar thermal system. So, dito nga yung HTF is may initan habang nagta-travel sa tube. So, yung iba pupunta sa may heat exchanger, then yung iba naman mapupunta sa may tight vessel.
So, dito sa heat salt tank, pinipreserve yung init para kapag naggabi, ito na yung ipapump sa buong system. Kaya kahit gabi, meron pa rin nag-circulate na mainit na liquid sa system. So, kanina, sabi nga, yung direct system, pwede naman gumamit agad ng direct na water. Kaso kapag maulap or gabi, hindi na magpa-function yung power plant. So, di ba sino ba namang gustong mag-invest sa pang-umaga lang gumagana or hindi na gumagana sa gabi? So, maganda pa rin yung hindi tumitigil yung operation or 24 hours pa rin. The heat transfer fluid used in CSP technologies includes air, water, molten salt, glycol base, glycerol base, and synthetic oils. So, nowadays system, hindi na nila ginagamit yung air and water. Or hindi na direct system kasi nga walang reserve heat. So, kapag gabi o madilim, yung panahon, hindi na magagamit yung system. The following characteristics are being considered on what type of HTF is to be used in a solar thermal power plant. So, ito yung mga need natin consider sa pagpili ng HTF. So, first nga is yung operating temperature. So, for example, hindi nila gagamitin yung HTF na 400 degrees centigrade lang kasi baka tumaas or maging 500, magbe-breakdown na yung mga molecule. So, next is yung life cycle. So, pipiliin nila yung HTF na hindi agad papalitan kasi kapag puro palit sila, magastos. Third is heat transfer capability. So, kakayahang magpalit o kakayahan maglipat ng init papunta sa may tubig. Next is heat storage aspect. So, ilang hours kayang tumagal ng init ng HTF. So, next is overall safety. So, may mga HTF kasi na harmful sa environment and human. So, kino-consider din yung safety. And then, last yung cost. So, di din magtipid. So, kino-consider din yung cost. So, according to Iwasa et al. On 2017, the use of molten salt in parabolic trough system can heat the heat transfer fluid to 550 centigrade has a better performance than a synthetic oil, which can heat the HTF to only 400 degrees centigrade or less. So, sabi dyan, parang mas maganda daw yung molten salt isa may synthetic oil sa paggamit sa thermal, solar thermal power plant. So guys, let's have a quick discussion pagdating dito naman sa may solar tower, the working principle ng solar tower. So sabi dito, the steps include an array of large number computer controlled sun tracking mirrors known as heliostats. Sunlight can be concentrated as much as 1,500 times its normal intensity. These mirrors moves in dual axis and are located at the ground level, which collects energy from the sun, then reflects it towards the receiver, which contains HTF located at the top of a tower. So sabi dito, the HTF is being heated at around 600 degrees Celsius, and just like a parabolic through this HTF through pipes, it goes to a set of heat exchangers, then it transfers heat to the water, thereby generating high pressure superheated steam, which is being used to turn a steam turbine. So kung titignan natin yung figure dito, so dito tayo sa systematic na ito muna dito tayo sa mismong picture nya, yung nasa desert. So ito makikita nyo yung solar power tower dito. Yan, kung di ako nagkakamali, ito ay naka-locate sa Mojave sa California. So mapapansin nyo yung mga yan, yung mga maliliit na yan na kulay black. So yan yung mga heliostats na tinatawag, yung mga mirror. So ito naman makikita nyo yung nakatayo na yan yung mismong tower. So kung pupunta tayo sa systematic na way kung paano yan nag-ooperate, so ito tayo sa unang figure. So yan, papaliwanag natin dito. So ito pagdating sa
pagdating ng sa unang way o unang principle, ito pupunta muna sa heliostats, yung sinag ng araw. So pagkatapos ng mapapansin niyo ito pong heliostats dito sa may figure po natin, hindi lang ito yung mga naka-steady na heliostats po. Ito po ay, sabi nga po kanina, controlled by computer. So kaya nitong mag-move from north to east, to north to south, north to west. So talagang para makuha talaga yung saktong tama ng sunlight dun sa mismong tower. So yan, pagka tama ng sunlight sa mga heliostats, magre-reflect yan dun sa receiver, dun sa may tower. At pagkatapos nyan, so alam naman natin yung HTF, yung heat transfer fluid, so may initan yan. At the same time, magpupunta yung na-receive na tong tower na to dun sa mga tank. So meron dalawang tank po dyan. Ito yung una, yung hot salt tank, at pangalawa is yung cold salt tank. So dadaan din dyan. Pero kung mapapansin nyo, merong humiwalay dyan na part. So ito naman kasi ay ginagamit para maging, sabi natin, maging power bank ng solar power na to, na kung saan pwede sila mag-operate kahit gabi, kahit wala ng araw. So tuloy-tuloy yung process po niyan, mapupunta sa heat exchanger, at the same time pupunta sa turbine, sa condenser. So yan, mag-generate na po siya pupunta sa mga electric grid natin. So ganyan po gumagana yung solar power tower natin. So ito, meron pang picture, another figure natin. So yan, pinaliwanag natin kung paano gumagana. Next, punta tayo sa linear Fresnel reflector. So ano po ba yung linear Fresnel reflector? So ito, sabi dito, the design of this type is the combination of parabolic through a solar tower. This uses flat mirrors instead of parabolic mirrors. Used in parabolic through, these flat mirrors moves in one axis only, unlike a solar tower and parabolic dish which moves in two. It adapts the working of solar tower, where the mirrors on the ground collects light from the sun and reflect it towards a fixed receiver located above. So kung pipick up, sabi dito, ang linear Fresnel reflector ay gumagamit ng mga flat mirrors. Iba dun sa solar tower. So bagamat para sila ng way kung paano mag-receive, pero yung paggamit ng mga mirrors ay iba. So dun sa may diba, may mga curved mirrors pa nga, at kung mapapansin natin, sabi dito mas mahal pa yung mga ganong klaseng mirror kaysa dito sa flat mirrors. So yan, tignan natin yung another example ng figure po dito, yung picture. So yan, itong merong secondary reflector, absorber tube, reflector. So yan, sabi ko nga po kanina, parehas naman sila ng way kung paano receive ng sunlight. So yan, kung mapapansin nyo, yung mga mirrors po dito nasa ilalim. So pagkatama ng sunlight po dyan, so pupunta naman ito sa taas, o sabi na tatama naman, magre-reflect naman to papunta sa taas. So may nakikita po kayo dyan na yung tube. So yan yung ginagamit naman na absorber. So kung papansin nyo, kahit na dikit-dikit po yan, may chances pa rin na talagang hindi lahat ng sunlight ay pupunta talaga sa mismong gitna o sa may mismong taas po niya. Yun yung dahilan kung bakit naglagay ng secondary reflector, para sakali man na hindi tumatama doon sa may mismong tube natin, sa may absorber tube, ay meron pa rin na mirror pa rin na kayang magpatalbog ng sunlight para magdirekta doon sa may tube natin. So ang disadvantage nga lang nito ay itong mga flat mirrors na to, kasi diba dito sa may figure natin nasa gilid yung araw, so yung sinag niya patagilid. So paano naman kung yung mismong araw natin nasa gitna, diba? So
dahil nga yung mismong absorber tube natin nasa taas at meron pa siyang secondary reflector, yung mga mirrors natin sa baba is matatakpan. So ito yung dahilan kung bakit mas konti yung energy na napoproduce nito. So kumpara dun sa example natin kanina ng solar tower. So ito, matatakpan niya yung mga ibang mirrors. So konti yung marireceive nun. At dito, dahil dikit-dikit din to, may chances din na yung ibang solar mirrors ay matatakpan naman yung ibang mirrors pa. So ayan. So pero merong talagang gumagamit na to. Ayan, ito yung punta tayo sa may next na picture natin. Ito yung picture na ayan. So yun, makikita nyo po yung picture na maraming linear na mga mirrors po dito. So yan, diba? Marami talagang mga gumagamit din ng ganitong klase ng design kasi sabi nila talagang mas murang araw kung gagamit ng mga flat mirrors. So ayan. At kung pupunta naman tayo doon sa may systematic way kung paano ito gumagana, working principle na tong linear Fresnel reflector na to, ayan, parehas lang din naman sila ng solar tower. So ayan, next punta naman tayo dito sa compact linear Fresnel reflector. So halos parehas lang din po ito ng nauna natin kaninang Fresnel reflector, pero ang pinagkaiba nito is yung design naman. So parehas lang naman sila ng way kung paano mag-produce at kung paano mag-work. Pinagkaiba yung design nito. So dalawa na yung linear absorber na to. So ito, makikita nyo sa may figure, pagkatama ng sunlight, meron dalawang linear absorber dito pagkabilaan. At yung mga tracking reflectors naman natin, ayan, merong kayang talagang mag-move para sumakto dun sa magkabilaan na linear absorber. So ayan, tignan natin yung design. So flip tayo sa may picture nya. Ayan, makikita nyo, ayan, pagkatama ng sunlight, merong linear absorber dito sa kanan, meron naman din dito sa kaliwa. So yan, makikita nyo na yung design dito, diba? Kumpara do sa may una nating Fresnel reflector, dikit-dikit, dito merong mga space pa na makikita. Ayan. A parabolic dish consists of sets of flat mirrors combined to form a large parabolic dish that is attached to a motor sensor which tracks the movement of the sun in dual axis. The collected energy from the sun is being concentrated in the PCU located at the focal point of the dish. The PCU consists mainly of thermal receiver and Stirling engine. The thermal receiver, which is the heat exchanger, transfers its heat to the Stirling engine, causing it to reciprocate. This reciprocating movement causes the rotation of an electric generator. These dishes can concentrate sunlight much better than parabolic troughs, and the fluid run through them can reach temperatures upward of 750 degrees Celsius because of the limitations of size and the small quantity of fluid. Parabolic dish collectors are suitable for small-scale power. Stirling engines can be hard to understand. Here are the key points. Every Stirling engine has a sealed cylinder with one part hot and the other is cold. The working gas inside the engine, which is often air, helium, or hydrogen, is moved by a mechanism from the hot side to the cold side. When the gas is on hot side, it expands and pushes up on a piston. When it moves back to the cold side, it contracts. So dito po makikita natin yung example ng isang parabolic dish. Dito naman po, makikita natin kung paano nag-work ang Stirling engine. Dito po makikita natin ang mga listahan ng
largest solar thermal power stations. Dito naman po, makikita natin ang Worcester Solar Power Station. Dito naman po, makikita natin ang under construction pa na thermal power station sa na makikita sa Dubai, UAE.